sa wakas, andito na ako sa Fort Canning. Alam nyo ba? Oh my God. Kadadating ko lang dito sa Fort Canning. Hingal na agad ako. Ay, kaharap lang pala siya ng Clarkie. Hindi ko na nalaman kasi hindi talaga ako lumalabas mag-isa. Actually, first time kong lumabas mag-isa para mag-walking. Kasi hindi ko naman din kayang running. Oh my God, kaharap lang pala to ng Clarkie. Ngayon pa lang na. Pagtanto, anyways. Mag-walking tayo pero hindi ko sure. Saan ang daan? Alam nyo ba, first time ko sa lahat ng nakakakilala sa akin dito sa Singapore, sa lahat ng mga kaibigan, katrabaho, first time kong lumabas mag-isa kasi hindi talaga ako lumalabas mag-isa. Kasi mahina ako sa direksyon. Pero I'm so proud of myself. Kasi nakalabas ako, hindi ako naligaw. Well, ang Fort Canning ay 10 stops pa mula sa station ng bahay ko sa condo. So, straight line lang siya. Kaya hindi ako masyado kinabahan or whatsoever. Ayan na siya. Welcome to Fort Canning Park. Ayan siya. Oh my God, mahabang akyatan to. Anyways, habang naglalakad tayo, nakanakabahan kasi mag-isa. I don't know if makakaya ko. Oh my God, sobrang taas. Guys, tingnan nyo kung gaano kaganda ang Singapore. Tingnan nyo. Akayatin ko yan. Oh my God. Okay. So, anong gagawin ko? So, yan. Habang nagwa-walking tayo, alam niyo ba, nasa 1 taon ko dito sa Singapore. Gusto niyo bang malaman ko ano ang naipundar ko na? Bilisan natin konti para hindi naman tayo halatang matanda na. Kung ano yung napundar ko na sa 1 taon na nagtatrabaho ako dito. Grabe, ang dami ko nang sinabi. Hindi pala nagpe-play yung video. Visit. Nadambaho na ako ng aso dito ng lokal. Hindi nagpe-play ang video. Anyway, so ulitin ko na lang. Hingal na ako. Di pa siya nagpe-play. So sa Fort Canning, ito yung mga stops. Alam mo, nakikita niyo. Yan. So anyway, yung sasabi ko kanila hindi pa nagpe-play. Sa loob ng 1 taon, ano nga ba yung mga naipundar ko na or na-achieve ko dito sa Singapore habang nagtatrabaho ko as OFW, as a nurse? Wala akong naipundar. Wala akong naipon, pero I'm just so happy and so blessed kasi sa loob ng 1 taon dito ako, lahat ng utang ko nabayadan ko. And just to tell you guys, okay lang magkautang, okay lang na mangutang tayo as long as alam mo na mababayadan mo siya. Kung baga umutang ka lang, depende sa means mo. Kung baga sa means mo, sa kinikita mo, na alam mo namang mababalik mo. Kasi syempre mahirap din pag nawala yung tiwala ng taong nautangan mo. Then shoutout nga pala kay Ate Queenie. Ate, Diyos ko. Super thank you kasi parang kung hindi kay ate, hindi ko alam kung makakaalis ba ako. Kasi nga that time super gipit na gipit kami mag-asawa, tapos may bata pa kami. So, as a breadwinner, tapos as a daughter na solo lang, walang kapatid, walang ama. So, tapos as a wife. So, ang dami kong obligasyon. Pero thank you kasi may nagtiwalang tao, ang ate Queenie. So, sa loob ng 1 taon, with the God's grace naman, nabayadan ko na lahat ng utang ko. So, yun ang pinaka-achievement ko sa loob ng 1 taon. And, siguro, yun yung sasakyan. So, nakakuha ko ng Veloz 2025. Sorry. 2025, minalahingal ako. Grabe, kakastart ko pa lang. Veloz sa 2025. Hulugan siya.
So mag-iisang taon na siya ngayong December. Alam nyo guys, walang masama sa hulugan as long as na kaya yung bayadan. Kasi syempre, kung hindi mo naman kayang bumili ng 1.4 na sasakyan sa cash, ba't mo naman ipagpipilitan ng sarili mo, no? Walang masama sa hulugan, okay lang yan. As long as masipag ka, may pang monthly ka, kaya mong bayadan. So siguro yon sa loob ng isang taon. Kasi kinuha ko siya, 3 months pa lang ako. So hindi pa ako confirmed. Ano na, kinuha ko na siya. So isang taon na siya, 3 taon yung kasasakayan ko. So isang taon na siya, nakaka-isang taon na ako. 2 na lang. So yun, ang napundar ko sasakyan. Tapos, nung nagbakasyon ako last September ng birthday ko. So, halos 15 days ako sa Pilipinas. September 24 to October 10. Yun, finally, yung isa din sa mga pangarap namin mag-asawa, bukod sa sasakyan, kasi nga lagi na kami nadidisgrasya sa motor, especially yung asawa ko. So yun din talaga yung dahilan kung ba't nag-pursue ako na mag-abroad. Kasi lagi na lang kaming sumisilong, pag nadudulas kami, naulan, titigil kami kasi sakayin namin yung anak namin. So sabi ko talaga sa asawa ko, Daddy, mag-abroad ako. So yun, buti na lang, nakatagpo ako ng napaka-supportive na asawa. So pinayagan niya ako na mag-abroad. So yun, sasakyan, padalawa ng bakasyon ko. Isa pa din sa pangarap namin na magkaroon ng lupa. Kasi bahay, magkaroon, kumbaga mano namin yung dream house. Kasi yung tinitirhan kasi namin, rent to own siya. Tapos nakuha ko siya during May Saudi days pa. So ngayon, nung nagbakasyon ako, nagtingin kami ng lupa. So may nakita kami lupa sa may Santa Rita, bago siyang subdivision. Tapos straight pavement siya, wala siyang down. So pabor siya sa akin. So nakakuha kami ng 165 square meters. 3 years to pay din yun. Straight payment. Yun yung padalawang na-achieve ko. So kotse, lupa. Yung iba magsasabi, oh hindi po naman na-achieve kasi hindi pa naman tapos bayadan. Oo, alam ko hindi pa tapos bayadan, but pagka may pangarap ka, tas hindi mo naman kayang pagsabay-sabay ng cash, ba't mo ipipilit ang sarili mong i-cash, di ba? Kung pwede namang may hulugan, tas may trabaho ka naman, stable naman trabaho mo, huwag kayong matatakot guys sa mga kumuha ng mga hulugan. Okay lang yan. Okay lang yan. So hopefully, pinagpe-pray ko kay Lord. Ako actually, masaya ako. Hindi naman ako nangangarap ng super OA na yumaman. Grabe. Hindi ba ako nangangarap na sobrang yumaman? Yun lang, maging komportable ba lang yung pamilya namin, tapos mailayo ko yung buhay namin kumpara sa buhay namin noon. So yun, pinagpe-pray ko matapos ko yung sasakyan, matapos ko yung lupa, at pagkatapos yung lupa, eventually yung dream house talaga naming mag-asawa, para sa pamilya ko, para sa pamilya niya. Gusto ko kasi malaking bahay, gusto ko sama-sama kami, kasi nga gusto ko andun sila sa lahat, sa iisang bahay. Gusto ko nakikita ko, naaalagaan ko pagdating ng mga panahon may edad na sila. Gusto ko sama-sama kami na kung ano lang yung meron kami, pagkakasyahin namin, yun. Tapos ano pa ba, yun lang, sasakyan tsaka lupa. Tapos tamang dasalan mo lang na sana, galingan mo lang din lagi sa trabaho, na para lagi kang ma-renew, na unti-unti stable yung kita mo, tapos unti-unti yung mga pangarap nyo makuha nyo. Hindi man mabilis, hindi man siya yung sasabihin mong, kasi ako, hindi naman ako, wala akong generational wealth, wala din akong mamamana, wala din naman akong asawang napakasalan na sobrang yaman. Talagang kaming parehas mag-asawa, galing lang kami sa simpleng buhay. So talagang nag-hustle talaga kami mag-asawa, talagang as much as possible na pwede kami makatipid, ginagawa namin. Kung ano, kahit may gusto kaming bilhin, wag muna. Pero syempre, once in a while, nakakabili naman din ako dito ng para sa kanila, tapos para sa sarili ko, mga sapatos, ganyan. Tapos bumibili din naman kami ng konti para sa sarili namin na medyo mahal, yung pag mga anniversary, kaya birthday ng isa't isa. Pero yung sasabihin mo talagang typical na kagaya ng ibang mga mag-asawa na talagang nakakapagbakasyon, nakakabili, nakakain sa ganyan. Hindi kami lagi ganun. Kasi we're saving nga. Nagsisave kami. So, yun. At ang unti pa lang na nalalakad ko, pero hingal na hingal ng person. Kita? Grabe.
그를 잘 알지 못할 때에 의심이 아직 풀리지 않았을 때에 맨발로 날 찾으시는 그분을 보았네. 빛 속에서 말씀하셨네.